Magandang buhay! Ako nga pala si Ma'am Nora. They call me Miss. Handa na ba kayo? Tara, makinig at matuto. Pero bago yan, please subscribe. Alam mo ba na ang isang babasahin o teksto ay binubuo ng magkakahiwalay na mga pangungusap o sugnay? Ang mga pangungusap o sugnay na ito, bagaman magkakahiwalay, ay pinagdugtong o pinag-uugnay ng mga gamit pang-ugnay o kohesyong gramatikal. Ginagamit na pang-ugnay na ito ay reference o referensya na kung tawagin ay anapora at katapora. Okay, pag-aralan muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pangungusap. Okay. Pangungusap sa English ay sentence. Ito ay isang uri ng unit na nagpapahayag ng isang kaisipan, karanasan, damdamin at iba pang impormasyon. Ito ay maaaring magsimula sa isang salita lamang o maging lipo ng mga salita na magkakaugnay upang magpahayag ng kumpletong diwa o kaisipan. Ito ay binubuo ng panlahat na sangkap, ang simuno or yung tinatawag na paksa at panaguri. Yung panaguri, siya yung naglalarawan sa simuno na buo ang diwa. So, ang tawag doon ay pangungusap. Okay, ito yung mga halimbawa. Number 1, si Mathilde ay naglalaro ng piko. Okay, number 2, si Ginoong Loisel ay ikinasal kay Mathilde. Number 3, ang Paris ay kilala sa matataas na uri ng fashion houses. Okay, ito yung mga halimbawa ng pangungusap. Okay, pag-usapan natin yung parirala kasi pinag-usapan natin yung pangungusap. Baka magtanong kayo, Miss, ano ba yung parirala? Okay, so ang parirala ay lipon ng mga salita na walang buong diwa. Wala itong pandiwa o simuno, kaya hindi ito makabubuo ng isang pangungusap. Madalas itong ginagamit bilang bahagi lamang ng pangungusap, maaring simuno, panaguri, layon o pamuno. So ang parirala ay walang buong diwa, walang pandiwa, at hindi nakatatayo sa sarili. So yun yung parirala, okay? Okay, ito yung mga halimbawa ng parirala. Si Mathilde ay ikinasal kay Mathilde sa matataas na uri ng fashion houses. Kung titingnan nito, walang simuno at walang panaguri. Kaya hindi buwang diwa. Kaya nga ang parirala ay hindi makapag-iisa or hindi makatatayo sa kanyang sarili. Okay, naiintindihan po? Ayan, mahusay. Okay, sinasabi na ang pangungusap ay may dalawang bahagi. Ito yung paksa at panaguri. So, tatalakayin muna natin yung paksa. Ano nga ba yung paksa? Yung paksa o simuno. So, ang paksa ay maaring tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari na gumaganap ng kilos o pinagtutuunan ng diwang isinasaad sa pandiwa. Okay, ito yung paksa. Okay po, naintindihan po. Okay, halimbawa. Si Mathilde ay naglalaro ng piko. Ito na rin yung ginamit ko na mga pangusap kasi ito din yung hinalimbawa ko doon kanina. So dito, alamin natin nasaan ba yung paksa. So sinasabi natin na ang paksa ay pinag-uusapan sa pangungusap, tama. Dito sa unang bilang, nasaan ang paksa? Nasaan ang paksa? Ayan, mahusay. Ang paksa dito ay si, ayan, di ko natuloy makita. Ang paksa dito ay sino? Ayan, ang paksa dito ay si Matilde. Ayan, kasi si Matilde yung pinag-uusapan. Tama? Okay. Sa pangalawa, si Ginoong Loisel ay ikinasal kay Matilde. So, ang paksa dito o kung pinag-uusapan ay si Ginoong Loisel. Okay. Lagi niyo palang isasama yung si, yung pantukoy. Okay?
Sa pangatlo, ang Paris ay kilala sa matataas na uri ng fashion houses. Ang pinag-uusapan dito or yung paksa ay ang Paris. Okay, maliwanag po. Ano, napakadali lang kung anong ibig sabihin ng paksa. Okay, mahusay. So, dadako tayo sa panaguri. Okay. So, yung panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagbibigay kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Okay. Sa dating paraan ng pagbibigay katuturan, sinasabing ang panaguri ang nagsasabi ng tungkol sa simuno o paksa. Okay, siya yung nagsasabi kung ano ang ginagawa ng paksa o simuno. Okay po. Okay, halimbawa. So, same lang din na pangusap ang mga ginamit ko ha, para mas madali niyong maintindihan. Dito sa unang bilang, si Matilde ay naglalaro ng piko. So, ang pinag-uusapan natin dito ay panaguri na. Okay. Sabi nga, ang panaguri daw ay siya yung nagsasabi kung ano ang ginagawa ni paksa o ni simuno. Kumbaga nilalarawan niya kung ano ang ginagawa ng simuno o paksa. Dito sa unang bilang, si Matilde ay naglalaro ng piko. So, tatanungin nyo, ano ang ginagawa ni Matilde? Anong ginagawa niya? So, ang sagot ay naglalaro ng piko. So, ito yung panaguri. Okay? Sa pangalawa naman, si Ginoong Loisel ay ikinasal kay Matilde. So, maliwanag na ang panaguri dito ay ikinasal kay Matilde. Ayan. Pangatlo, ang Paris ay kilala sa matataas na uri ng fashion houses. So, ang panaguri dito ay kilala sa matataas na fashion houses. So, sila yung mga panaguri. Okay po, so maliwanag, naintindihan niyo po, napakasimple lang po ng simuno at panaguri. Ayan, dahil alam niyo na kung ano yung dalawang bahagi ng pangungusap, so dadako na tayo ngayon kay anapora. Okay, ano nga ba ang ibig sabihin ng anapora? Ang anapora ay mga referensya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy sa mga nabanggit na sa unahan ng teksto o pangungusap. Okay, nasaan daw po? Ayan, ang anapora ay referensya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy sa mga nabanggit na nasa unahan ng teksto o pangungusap. So sino ba tong binabanggit na nasa unahan? Okay? So, ayan. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na humahalili o pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Sa halip kasi na ulit-ulitin ang pangalan, ginagamit ang panghalip upang maging magaan at malinaw ang pangungusap. Okay, naintindihan niyo po panghalili sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Pag sinabing panghalili or humahalili, ang ibig sabihin po ay pamalit. Okay, naintindihan po? Ayan. Ito yung halimbawa ng anapora. Si Rita ay masipag mag-aral. Kaya naman, siya ay nabigyan ng scholarship. Pangalawa, ang France ay una ng tinawag na Rhineland noong panahon ng Stone Age at Roman era. Ito ay tinawag na Gaul. Okay, so tingnan natin, bakit tinawag siyang Anapora? So, sinabi natin kanina na sa Anapora daw po ay nasa unahan yung tinutukoy ng nasa hulihan. Anong ibig sabihin? Si Rita ay masipag mag-aral kaya naman siya ay nabigyan ng scholarship. So sinasabi natin na ang anapora daw po ay panghalip, no? Pamalit, 'di ba? Sinabi natin na ang panghalip ay panghalili or humahalili or pamalit sa pangalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. So dito sa number 1, nasa amba dito ang panghalip.
Okay, tingnan natin na. Okay. Ang panghalip dito ay, ayan, tingnan natin. Ang panghalip dito ay siya. Ayan. Dito sa pangungusap na 'to, ano yung o ano yung pamalit doon sa panghalip na siya? Okay. Kung titignan natin, si Rita ay masipag mag-aral. So, hahanapin natin ang pangalan kasi sinasabi 'di ba, ang panghalip ay panghalili or humahalili o pamalit sa pangalan ng tao, hayop, bagay, puok o pangyayari. So, dito, nasaan yung pangalan ng tao? Okay. Yan, mahusay. Dito, makikita natin na ang panghalili ng pangalang Rita ay, ayan, siya. Ano lumagpas? Yan, siya. Tama. Ayan. Sa pangalawa naman, ang pangalan ay ang France. O, ang France ay ngalan ng lugar. Tama. So, yung France ay ngalan ng lugar na ano ang pamalit? Ano ang ginamit na pamalit or panghalip? Ang ginamit na panghalip ay ito. Okay. Imbes na sabihin mo, ang France ay una ng tinawag na Rhineland noong panahon ng Stone Age at Roman era. So, sasabihin mo pa ba ang France ay tinawag na Gaul? So, hindi na. So, kaya para hindi na maulit yung salitang France, ang gagamitin na natin ay panghalip. So, ang panghalip na ginamit dito ay ito. Okay, naintindihan po. Madali lang intindihin na. Okay, so dadako na tayo sa katapora. So, ano naman yung katapora? Ayan. Ang katapora ay mga referensya na ah, bumabanggit at tumutukoy sa mga bagay na nasa hulihan pa ng teksto o pangungusap. Ito ay kabaliktaran ng anapora. Ito ay paggamit ng panghalip muna bago pa mabanggit kung sino o ano ang tinutukoy. O, tatandaan nyo ha, kabaliktaran po ito ng anapora. Kung sa anapora ay nasa hulihan ang pagbanggit ng panghalip. Nasa hulihan. Dito naman sa katapora ay nasa unahan po ang pagbanggit. O kaya nasa unahan ang pagbanggit ng panghalip. O kaya, naintindihan? Okay, halimbawa o halimbawa ng katapora. Sila ay sophisticado kung manamit, mahilig din sila sa masasarap na pagkain at alak. Ang mga taga-France ay masayahin at mahilig dumalo sa mga kasayahan. Okay, alin ba diyan yung una nating hahanapin? Okay, so hahanapin natin yung ah, panghalip. Okay, ano yung panghalip na ginamit dito? Ayan. So, ang ginamit dito ay sila. Okay. So, ano yung panghalili doon sa panghalip na sila? Okay. So, sinasabi natin na ang panghalip ay humahalili or pamalit sa pangalan ng tao, hayop, bagay, puok. Okay. Dahil dito, ang sila ay tumutukoy sa tao, no? Panghalip na panao. Okay? So, ang binibigyan ng halili dito or binibigyan ng halili ng sila ay ang mga taga France. Ayan. Okay, ang galing ko mag-drawing. Ayan. So, ito yan. Naintindihan po. Ayan ay katapora. Okay. Sa pangalawa, siya ay labis na nagdurusa at naghihinagpis dahil sa may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay. Taglay ni Matilde ang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyang kalagayan ng buhay. Okay, dito sa halimbawa na ito, so nasaan dito yung panghalip? Okay. So sinasabi na ang katapora daw po ay ang panghalip ay makikita natin sa unahan. So dito ang panghalip na ginamit ay siya. Okay, siya. Okay. Ano ang pamanglit doon sa panghalip na siya?
Okay, mahusay. Si, ayan. So, dito ang ginamit ay, ayan, di ko maano. Si Matilde. Ayan. Okay. Siya. Sino siya? E di si Matilde. Ayan. Yun ang halimbawa ng katapora. Okay, naintindihan niyo po? Ngayon, sukatin naman natin ang inyong kaalaman. Tukuyin kung anapora o katapora ang pangungusap. Si Matilde ay mahilig sa magagarang kasuotan, kaya naman siya ay laging laman ng H&M. So ano ang tamang sagot? Okay, mahusay. So ang tamang sagot ay anapora. Mahusay siya sa pagbebenta. Si Michelle ang batang kasama ni Madame Forestier. Okay, ano ang sagot? Ang galing! Ang sagot ay katapora. Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at kasaysayan, kaya't marapat lamang na ito ay ating ingatan. So, anong ang sagot? Husay, pinabibilib niyo na talaga ako. Ang tamang sagot ay anapora. Ito ang ginugunita tuwing Hunyo 12, ang araw ng kalayaan. Okay, ano ang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay katapora. Ayan, mga mahusay, mga mag-aaral. So ngayon, alam nyo na kung ano ang anapora at katapora, maging ang panghalip. So sana mayroon kayong natutunan. Maraming salamat sa pakikinig. Kung may mga tanong, maaari po kayong mag-comment dyan sa ibaba. Maraming salamat. Bye-bye!